So eto mga sangkay, ipapakita po natin ngayon sa ating vlog ang mga nakakakilabot na mga lugar sa Pilipinas na kung saan imbis na tao ang mamumugad, iba na pong mga nilalang ang namumugad mga sangkay dahil nga po sa mga ghost. Okay, pag-usapan po natin ito mga sangkay. Medyo horror yung datingan no? Pero, yun nga po, real talk po talaga ito mga sangkay. Ipapakita po natin ngayon itong pambihirang mga mistulang naging ghost town at mga school na iba na po ang namumugad, hindi na po tao mga sangkay dahil nga po sa mga kaganapan na ito na talagang nakakakilabot, nakakagalit mga sangkay ang ginawa. Pag-usapan po natin ito anyway bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Alright, so makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay mga sangkay, eto. Tingnan po natin. Ayan, school building diniklarang 100% completed pero parang binuhusan lang ng semento. Ipapakita lamang po natin ito para mas magets ng marami mga sangkay nga itong mga ghost projects matagal na pong nangyayari. Hindi po ito bago. Ang bago mga sangkay, mamaya sasabihin po natin kung ano yung bago. Pero dito po muna tayo mga sangkay sa naging common na ginagawa nila. No? Ito, school building na naging ghost school dahil nga po walang mga estudyante doon. Bakit? Ayon dito mga sangkay sa report, mula sa transparency portal ng DPWH, ang contract cost ng school building na ito ay higit 8.5 million pesos. Nasimulan ang pagpapatayo ng school building na ito noong August 2020 at ang nakalagay dito na actual completion date ay November 27, 2020. Grabe. Ang bilis naman. Ano yung 3 months itatayo? Ayan o. August 2020. Tapos, November 27, 2020. Nangyari? Ano yun? 3 months? Or 2 months? Ba't ganun kabilis? Kumbira, 3 months lang mga sangkay. 100% completed na raw ang naturang gusali. Pero ganito lang ang itsura niya. Ngayon mga sangkay, di ko alam kung pinalabas na ito. Hinanap ko, hindi ko nakita. Hindi ko pa nakita. Siguro ini-edit pa. Ito ay mula po sa reporter's notebook. Mula po sa reporter's notebook na pinakita nila na kung saan noong August 2020, mayroon pong mga ghost projects talaga. Marami mga sangkay. Mamaya may papakita pa po akong isa. At alam nyo kung sino ang presidente niyan. Hindi ko sinisisi si PRRD. Okay? Hindi ko sasabihin sinisisi ko si Tatay Digong. Ang gusto ko lang sabihin, matagal na po ito ang nangyayari. Hindi lang sa panahon ng ating presidente na si BBM. Hindi na po ito bago. Hindi na po ito bago. Actually guys, ito po ay napaka-common. Kita nyo mga sangkay? Imbis na tao ang andyan. Iba na po yung makikita po natin. Ito, tingnan po ninyo mga sangkay yung school na ito. Ayan. Buti ka mo may mga reporter tayo no, na nagsisiwalat ng mga ganitong klaseng kalokohan. Ayan, no, tapos na daw po yan. Pinagtripan, mga sangkay, ang eskwelahan. Pinagawa, hindi tinapos. Iniwanan. Ganyan po mga sangkay ka tindi ang nangyayari sa ating bansa. Very common po itong mga ghost projects. Pero may isang hindi common. Yung may pumalag. Yung may presidente na nagsiwala tungkol po dito. Kasi,
Sa sobrang common na ito mga sangkay na ginagawa nila, nakatiwalian sa mga proyekto ng ating pamahalaan, ang nangyayari, mga kababayan, wala pong mga presidenteng pumapalag dahil natatakot sila na balikan ng mga kontraktor, ng mga district engineers ng DPWH, ng mga kongresista, ng mga senador. Matagal na pong nangyayari yan. Walang pumapalag na presidente. Kahit po si PRRD, natakot. Pero yung bago, mga sangkay, may presidente po na naglakas ng loob para po sawatahin itong mga ganitong klaseng gawain. Sino yon? Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Si Bongbong Marcos. Wala naman pong ibang nakagawa niyan eh. Itong Ghost Project, panahon pa po ito ni PRRD. Pero may naaalala ba kayo? Ito, baka may nakalimutan lang ako. May naaalala ba kayo na si PRRD ay bumisita sa mga lugar? Kasi dati pa, siniwalat na po ito ni PRRD. Ito, tingnan po natin. Panahon ni PRRD, isiniwalat niya na po ito mga sangkay. Duterte says ghost projects rampant in DPWH. November 2020. Ayan, tumama pa po sa ano. Tumama pa po dito sa isiniwalat po natin. Ayan. Ayan, oh. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So, hindi po bago mga sangkay. Matagal na po itong nangyayari. Pero ang problema lang, ang medyo mali lang po talaga, hindi lang medyo, talagang mali na nangyari nung Duterte administration. Wala silang ginawa. Hindi lang kay Duterte, yung mga nauna pang presidente. Wala silang ginawa para po maputol itong ganitong klaseng sistema. Isipin nyo, 100% completed. Saan ka nakakita na pagpapatayo ng school building sinimula noong August 2020, tapos ang completion date, November 27, 2020. Grabe, di ba? Tapos nakalagay dito 100% completed, pero wala mga sangkay, walang nagtuturo diyan. Walang mga tao diyan kasi nga kalokohan lang. Kinurap. Ang bago talaga, kung si PRRD walang ginawa mga sangkay dito sa rampant ghost projects. Kasi never po natin nakita na may pinuntahan si PRRD mga sangkay ng mga ghost projects. Nagsiwalat siya, oo. Pero hindi po niya ginawa ang ginawa ni BBM na pinagkakasuhan na ngayon, pati mga buhaya, kinakasuhan, tapos pinuntahan yung mga ghost projects, di ba? O ito pa. Tingnan po ninyo ito. Baka sabihin po ng iba na kay BBM lamang ang mga ghost projects. Ito, hindi ko tinutumbok kay PRRD. Gusto ko lang makita na lahat po ng mga dumaang presidente may ganito. Pero wala pong may naglakas loob na presidente na sawatain itong mga organisadong grupo mula po sa loob ng gobyerno na nangungurap sa mga projects. Sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal, isang housing project ang binisita ng Reporter's Notebook. 1,500 units ang matatagpuan dito. Pero mistula itong ghost town. Naging ghost town, mga sangkay. Ang mga housing unit, walang mga pinto. Tingnan nyo ha. Ghost project po yan. Bintana. Walang maayos na palikuran at nabalot na ng makakapal na halaman at matataas na talahib. Ito ang 2 Inares residences. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa National Housing Authority o NHA, Ito. sinimula ng proyekto noong July 2019. Panahon po ni PRRD yan. July 26, 2019. Para lang transparent po tayo na hindi lamang po kay PBBM yan. Matagal na nangyayari. Pero may nakita ba kayo na ginawa noon ang Duterte administration na bisitahin ito mga lokasyon, mga sites, mga sangkay kung saan andun yung mga ghost projects? Wala. Never. Kahit isa. Wala. March 3, 2021 ang original na completion date nito. Ang original completion date, March 3, 2021. Pero ito ang nangyari mga sangkay. Pero nakasaad din sa dokumento na nabago ito at naging October 2020. Ginawang October 16, 2023. Kasi nga po palpak.
ang 2021. So, walang nangyari. So, Ghost Project, mga sangkay, anak ng Tokwa, sobrang nakaka-panlumo. Tingnan po ninyo, mga sangkay. Grabe to. Pangarap ng tinubuan na ng matataas na talahib at unti-unti nang nasisira. Isa ito sa mga housing unit na sinasabi nilang completed na. Yung dingding, parang basic coating lang. Yung lababo, maliban sa basag-basag na yung tiles, walang lababo. Dito sa CR, kung sisilipin ninyo, wala man lang toilet bowl. Grabe. Ang kwento ng ilang mga residente na nakausap namin, para matirhan na, napilitan na silang gumastos Grabe. Tita nyo? Mga sangkay. ng sarili nilang pera. Tita nyo? Daming buhay sa Pilipinas. Kaya tayo, suportahan natin si BBM. Ang laban na to, laban sa corruption, is para po sa mga Pilipino talaga. Wala pong presidente na gumawa nito kasi lahat ng presidente takot sa mga sindikato. Takot sila eh. Kahit nga po yung pinakamatapang na sinasabi po natin, napakatapang si PRRD. Pero mga sangkay, kahit ulit-ulitin po natin na babalikan ang senaryo nung panahon niya, wala kang makababa sa mga sangkay na may mga malalaking isda like mga kongresista, mga senador na pinagkakasuhan. Wala pong pinuntahang mga ghost projects kahit po sinabi na po ni PRRD na rampant ang ghost projects ng panahon niya. 'Di ba? Pero sa panahon ni BBM, ayun, pinagpupuntahan lahat ng mga ngayon pinagbabayad na sila, 'di ba? Yan, gusto ko lang ipakita sa inyo mga sanggi kasi gusto po natin mangyari na mapanagot lahat ng mga ito. Pero hindi lamang sa panahon ni PBBM, lahatin na. Kahit panahon ni Noynoy Aquino kung sino yung mga involved. Kasi si BBM lang ang nag-iisa. Tandaan nyo, ha? Si BBM lang ang nag-iisang pumalag sa sindikato na nasa loob ng gobyerno. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.